Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe mo YouTube channel para makakuha ng ideya tungkol sa paggawa ng lambat, sa kung paano makahuli ng malami, tsaka sa panghuli ng isda. Ang topic natin mga kapensing ang tungkol sa paggawa ng triple net at double net. Kasi maraming nagtanong kung bakit hindi nakakahuli yung triple net nila at saka double net. Kailangan kasi yung sundin mo yung tamang kombinasyon ng mata ng lambat at saka tamang laki ng tansi, tsaka tamang sukat ng mga palutang at saka tingga. Kailangan yung masunod mo yung tamang distansya, at saka yung kung ilang mata yung ilagay mo bawat distansya. Yan, mapamanood mo sa mga nakarang video ko yung tamang kombinasyon ng mata, tsaka kung anong sukat ng mata ang dapat gamitin sa paggawa ng triple net tsaka double net. Itong gamit namin na dito ay size ang mata 0.20, tapos dinoblihan niya ng dinoblihan ng 3 na 0.5. Ayan, ganun ka-effective yung ginawa namin na lambat niyan. Ayan, mga kitang langkiya sa Cebuano. Tinamaan namin ng group ng mga kitang. Ayan siya. Panoorin nyo hanggang matapos ng video na to para malaman nyo kung paano talaga gumawa ng lambat na triple net sa double net, kung ano talagang technique sa paggawa. Kung bakit maraming nagtatanong kung bakit hindi nakakahuli yung triple net nila at saka double net. Meron kong nakilalang fisherman pero hindi na lang yung pangalan. Yung triple net nila, double net hindi nakakahuli. Kasi pantay yung nila, pantay yung paggawa. Kailangan kasi nito yung maliit na mata, mas matangkad ng 12 inches o isang roller o isang kalating tangkal kaysa doon sa malalaki. Para pag bumangga siya, parang maging suman siya, hindi makaka-escape yung isda. Kagaya na nasa video ko, halos hindi makakawala yung mga kitang. Kahit anong isda, mga samaral, danggit. Ayan halos nalukot yung lambat sa sobrang dami. Ito yung lambat na ginawa ko na pinakabuinas doon sa sa aking hometown, Tilmar, Mabini, Bohol. Ito naman yung ginawa namin, 9. Tapos dinublihan ng ng 4 media na 0.5. Ayan, effective talaga siya. Ayan yung mga halos 1 kilo yung mga ibang nahuli niyan, yung isang piraso niyan. Malaki yan. Ito naman, size yung mata, tapos dinubulan ng 3. Ayan, magilas din humuli. Basta pantay, lang, hindi nakalis yung pagtahi mo. Basta mas matangkad yung maliit ng mata kaysa dun sa malaking mata. Yung size kailangan mas matangkad ng isang roller or isa't kalating tangkal, ganun yung sit-upan nito guys, yung mga ginawa naming lambat na to. And ganun siya ka-effective humuli at malaking samaral hindi nakakawala. Kung gamit namin dyan pag double net, pwede na yung 100 yung mainline. Pag triple, pwede na yung 80 or 90. Kasi marami na siyang marami ng mainline na magsama-sama, kaya makapal na siya. Kailangan 80 or 90 lang.
Tapos pag double net, pwede 100 or 120. Ito guys, size yung ginamit namin dyan, no? Mga samaral na malaki, rabbit piece yung natimbog namin dyan. And ganun din ka-effective, basta mas matangkad lang yung yung malit na mata kaysa dun sa double or triple niya. Tsaka pag gumawa kayo, dapat hindi nakalis yung mga mata, naka-align siya. Pagkatapat, hindi nakalihis. Ayan, ganyan ka-effective yung lambat na yan. Mga malalaking samaral yung nahuli namin dyan. Hindi sila basta-basta naka-escape. Ayan, o. Samaral, kahit anong isda. Tinamaan namin yung grupo ng samaral dyan. Ang location nito guys, sa lang, sa Delmar Mabinibol, sa may Kuanting gawi. Sana panoorin nyo rin yung mga naunang video ko. Ipigil niya yung malaki kaya nahuli. Yung iba naman talaga nakawala. Lambat. Pero malakas talaga humuli ng danggit na paba yung 015. Gumawa ng lambat. Tapos, kung anong gagamitin. Pero saktong sa mata, city, sukat ng tansi. Kailangan na kayo, mag 0.20. Sa akin lang, kung sa karnasan, yung ginamit yan, dyan, itong size, lambat na ginamit namin dito, itong sa nasa video ay size yan na 0.20. Tapos dinubulan namin ng 3 na 0.5. Ayan, mga malaking samar na huli namin, mga good size, mga halos 4 inches, 5 inches, ganun. Mayroon ding malaki, 6 inches yung lapad, mga rabbit fish, kitong sa Cebuano. Ayan, kaya malaki lang nahuli namin dyan. Ayan, mga malaking samaral. Kaya pag gamit nyo city, talagang huli pa rin kayo ng mga pahabang samaral. Delmar Mabini, Bohol. Gawa ko ng lambat dito sa my hometown ko. Ito, kasama ko si Igso Daniel. Nagsisilbing cameraman muna natin ngayon dahil wala tayong cameraman. Wala tayong pansahod sa cameraman eh. Init yung gawa namin ngayon. Ito. Ano, 9, pwede rin makahuli dito ng hipon. 9 na 0.15. Tapos itong dinobol namin, actually medyo malaki to, dapat 3 media lang or 4. Ito yung natitirang ni Airpat, ginamit ko. Dahil wala pa tayong pang bili, ito muna yung ginamit ko, pero tingnan natin makahuli. Ito naman ginamit namin ng pang samaral niya eh, double net tayo. Bali double net. And guys, so ganun yung nito guys, pag for example ito yung isda. Kailangan pag umano yung isda, for example ito yung isda. Yan, pag umano yung isda, kailangan mas maluwag tong maliit yung mata, ito yung 9 kaysa dito kailangan sa mas matangkad yung or 4, yung pwede rin 3 media. Pangsama pag prito, kailangan mas matangkad yung siya, guys, maliit na mata kaysa dun sa malaki. Ganyan. Ayan, parang maging siya, maging suman ba. Ayan, papasok siya dun sa gumaganon, kaya hindi na siya malaglag. Ayan,
Ganun yung mangyari sa isda pag ano. Kasi, ayun hirap na siya tanggalin. Kailangan pang dukutin mo dito sa maliit para makuha mo. Ganun yung ano nitong pangdanggit. Kailangan siya mas matangkad itong ano. Itong mas maliit yung mata. Yung pandanggit, pwede rin yung 8 yung mata, city. 8 city na 0.15. Tapos dublihan mo ng 4 or 3 media or 3. Ito 3 tong gamit namin. Kailangan mas matangkad tong pino. Kahit isang dangkal. Kung triple sana to, pwede to ano, yung pino kahit 2 dangkal yung ano, yung lagpas niya kagaya nito. Yung pino ito dapat ito halos isang dangkal lang yung lagpas niya, ano. Kung triple pwedeng 2 dangkal kasi pag may possibility kasing umano to guys, yung ito masyado nang nakabagsak na ganon, sabitin sa mga ano corals, yan o, nakaganon na siya. Pero ito double net lang to, kaya isang dangkal lang yung pinalagpas namin dito. Kaya guys, balik tayo sa paggawa. Yung ba, isang latag pa tayo. Yung siksik to guys, kasi yung danggit, yung ugali ng danggit, ano siya, tumatagilid siya. Kailangan siksik, ano siya, yung halos ano lang isang dangkal lang yung, halos 5 inches lang yung ano, pagitan ng mga tingga niya. Ayan. Para yung danggit hindi siya umano, yung sumusuong sa ano, yung tumatagilid kasi danggit, kaya kailangan hindi kailangan siksik ng tingga. Dito naman sa ano, 3 yung papasok nating mata dito sa tingga. 3 mata. Sabay ito, isang mata sa 3. Sabay yan, tahi na. Bali, yung clearance ng tingga 5 inch dito, saka dito 5 inches. Yan, halos kulang kalating roller, 5 inches. Tapos dito sa ang ipapasok dito sa may ano dito, 3 9 na 0.15 at saka dito isang 3, dalawa dito sa ano, 2 mata, bali ano, hindi siya masyadong ano. Kung may isdang pumapasok, kung maganon, lulukot siya. Guys, salamat sa mga nanood sa video ko. Sana tuloy-tuloy yung support nyo. Salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga lahat ng mga fisherman all over the world. Salamat sa inyo, sa suporta nyo. Sana hindi kayo magsasawang mag-support sa YouTube channel ko. Pwede naman rin yung tansyahan lang to guys. Gaganunin mo lang yung ano, tansyahin mo lang na ganon. Kaya lang may possibility yung iba, maraming matang na ipasok. Sir Pat, ano lang, hindi na niya to, pag pino yung mata dito, hindi na niya hindi na niya binibilang. Tansyahan lang. Pero ako binilang ko kasi gusto ko pantay yung ano, mga mata niya dito. Pero yung ginawa namin noon, tansyahan lang na ganon, sabay tali ka lang ng tali. Nakakahuli din naman, basta pantay lang yung mata, hindi nakaganon. Hindi siya lihis. Kailangan pantay, nakatapat siya. Yan, nakatapat siyang ganon sa pagtali mo. Kasi pag nakalihis, nako, tatawanan lang ng isda yan. Parang basketball ay volleyball net lang. Ano lang yung isda, re-rebound lang.
Okay guys, abangan nyo yung ano nito guys. Pagkatapos nitong lambat na to. Salamat sa lahat mga nag-support. Okay. Salamat sa inyo guys. Thank you for watching. Thank you for watching.